Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan? We pray na kayo po ay maayos, mga kapatid, at malalakas, mga kapatid. So, sa gabing ito, mga kapatid, bago tayo manalangin, samahan niyo muna po ako sa pagbabasa ng kanyang banal na salita sa aklat ng mga awit, verse 1 and 2. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Sa verse 2, ay makakapagsabi kay Yahweh, Mugkat, kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. So, purihin po ang Panginoon. So, ito po ay matagal na nating nababasa, mga kapatid, at pinapaalanan ng Lord na anuman yung mga sitwasyon natin na mahirap para sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na nung mga nagdaang linggo, mga kapatid, nakaranas tayo ng bagyo, mga kapatid, na napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan, at ito ay nagdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Kaya nga po, mga kapatid, sa buhay natin, hindi lang naman tayo yung nakakaranas ng mga hindi magandang sitwasyon. Maging ating mga ninuno, mga kapatid, sa pagbabasa natin, sa pag-aaral natin ng Biblia, sila man ay nakaranas ng mga sitwasyon na hindi maganda, mga kapatid. Ngunit, hindi po sila nawala, kapatid, hindi po sila nawalan. Nandun pa rin sila sa Panginoon, kaya sila ay nagtagumpay, mga kapatid. Kaya nga po sa buhay din po natin, sa bawat isa natin, sa bawat isa sa atin, ang kasiguraduhan ng buhay natin, maging sa ating spiritual na buhay, mga kapatid, yung ginawa ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa atin ng katagumpayan sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kapangyarihan na tapakan ang gawa ng masama, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, sa bawat isa, anuman yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, ang pangako ng Lord ay hindi po nagbabago, mga kapatid. Kaya nga po, sa ating pong buhay, ang kasiguraduhan ng buhay natin, yung pananampalataya natin sa Kanya, mga kapatid, na hindi po ito mawala sa buhay natin, bagkus ito po ay pag-initin pa natin para na sa ganon, mga kapatid, tayo po ay makalaban sa mga gawa ng kaaway, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. At sa buhay po natin, magpatuloy lamang po tayo, mga kapatid, na lagi ko nga pong sinasabi sa bawat isa, mga kapatid, na ang pagpapagal natin, ang pagbibigay natin ng panahon para sa Panginoon ay hindi po nawawala ng saysay, mga kapatid. Kumbaga, alam ng Lord at hindi po nasasayang ito, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at samahan niyo po ako, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Iyoko po natin ating mga ulo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, O God. Sa gabing ito, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na kami po ay makapag-aral, makapakinig ng iyong banal na salita, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa gabing ito, Panginoon, at alam namin, muli kang gagawa na naman, Panginoon, ng miracle sa buhay po namin, Panginoon. Muli kang mangungusap, magbibigay kalakasan sa buhay po ng bawat isa, O God. Hallelujah. At patuloy po namin itinataas po sa iyo ang aming mga kapatiran na nakatunghay sa gabing ito, Panginoon, O God. We pray na sila po ay patuloy na magkaroon ng kalakasan, Panginoon, O God. Hallelujah. Maunawaan ang iyong banal na salita, Panginoon, na ituturo mo po sa bawat isa, O God. Maraming salamat po at sa buhay po ng aming mga pastora, Panginoon, nagagamitin mo sa gabing ito, Panginoon. Patuloy kang manguna sa kanyang buhay. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po, Lord, ang patuloy na manguna sa kanya. Bless mo siya, Panginoon, ang kanyang bibig, Panginoon, at patuloy mong i-renew ang kanyang lakas, Panginoon, upang sa gayon, Lord, ikaw ay, Panginoon, patuloy na mabigyan ng karangalan, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat po. I-anoint mo po ang aming mga pastora, Panginoon, at pawang salita mo lamang po, O Diyos, ang siyang patuloy na mamutawi sa kanyang bibig, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ikaw na po ang bahala, maging ang mga kapatiran namin, Panginoon, na maituon din po namin ang aming oras sa pakikinig ng iyong banal na salita, O God. Hallelujah.
Patuloy ka namin pinasasalamatan, patuloy ka po namin itinataas sa gabing ito, Lord, na ikaw po, Lord, ang patuloy na masamba namin at ikaw po, Lord, ang patuloy na mabigyan namin ng parangal, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo po ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Every song I sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, O Lord, I found my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, strengthen me. Took away the blindness so I can see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving lips, I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Every song I sing proclaims your glory. Every breath I take reflects your majesty. In your wings, O Lord, I found my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I praise. In my darkest hour, strengthen me. You took away the blindness I can see. In your sanctuary is where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see your warm embrace. In your loving arms, I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms, I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Keeps me going. Just keeps me going. Praise the Lord. Purihin po ang ating Diyos na buhay at magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa ating Panginoon dahil minsan pa mga kapatid, nandito na naman po tayo upang sa ganon tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At kumusta naman po ang bawat isa? Nawa mga kapatid ay okay po kayo dyan sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Alam ko andyan ang ating Panginoon at kasama po natin. Amen? At bago po ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Yuko po natin ating ulo, ipikit natin ating mata. Praise God, purihin ka Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyong trono ng biyaya, Ama.
Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan, mga pagkukulang po namin, Panginoon God. Patawarin mo kami at linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, sa oras na ito, ikaw na po ang bahala sa bawat anak mo, sa bawat isa, sa bawat nakikinig, Panginoon, sa aming mga kaanak, sa aming mga kaibigan, Panginoon o God, sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon God. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa at patuloy na buksan mo ang aming puso at kaisipan upang sa ganun, God, ang salita mo ay pumasok sa aming puso at isipan at ito po ay maisagawa namin sa lalong madaling panahon, Panginoon o God. Lord, maraming salamat po sa iyo. Samahan mo kami. Ikaw magsalita sa aming kalagitnaan, Panginoon, at gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong abang lingkod upang maging daluyan ng iyong banal na salita at ipagkaloob mo sa kanya ang triple portion of your anointing, Panginoon, at padaluyin mo ito sa bawat nakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon God. Lord, maraming salamat po sa iyo at ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating buhay at muli mga kapatid, nandirito po muli tayo upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon at maraming salamat po sa ating Diyos na buhay dahil tayo po ay binigyan ng tsansa na tayo po ay makapakinig muli ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? At ang topic po natin ngayon mga kapatid ay the God of all comfort. Ang ating God, ang ating kaaliwan, mga kapatid, sa lahat ng ating mga sitwasyon. At dito po mga kapatid, sa ating topic mga kapatid, dito po ay ang buhay ni Pablo sa Asia, mga kapatid, na kung saan siya po ay nakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, mga kapatid. Pero sabi nga mga kapatid, kailangan daw po natin purihin ang ating Diyos na buhay bilang comforter po natin. Kailangan itaas po natin siya sa ating buhay, mga kapatid. Amen po ba? At sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 to 2, mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo, Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ang kapatid nating si Timoteo para sa iglesia ng Diyos sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sa verse 2, ang sabi po dito, sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sumaatin nawa ang pagpapala ng ating Panginoon at ang kapayapaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Na kahit mga kapatid, tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok at itong mga nakaraan ay medyo mahirap-hirap ang ating mga pinagdaanan, mga kapatid. Pero ang alam ko ay kasama natin at kapiling natin ang ating Panginoon. Amen po ba? At ayon nga sa ating pinag-aaralan, the God of all comfort, ay kailangan pa rin natin siyang purihin sa kabila ng lahat, mga kapatid. Amen po ba? Sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, ang sabi po dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Amen. Ang ating kaaliwan, mga kapatid, ang pinagmulan po nito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen. At sa verse 4, inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman natin maaliw naman namin sa mga nahahapis. Okay. So, dito po mga kapatid, ang umaaliw sa atin ay walang iba, mga kapatid. Sa lahat ng ating kapigatian ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Inaaliw tayo ng ating God, mga kapatid, upang sa ganon ay maaliw naman natin ang mga nangangailangan ng kaaliwan, mga kapatid, or mga nahahapis. Amen. So, yan po ang nais ng ating Panginoon. Amen. So, God of all comfort, dito po mga kapatid ay kinoconsider ni Pablo na ang ating Panginoon, ang ating God, ang ating Amang nasa langit, mga kapatid, ay ang ating comforter. Wala na pong iba, mga kapatid. Amen. So, sa John chapter 14, verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol, na giging kasama ninyo
magpakailanman. Amen. Yun po mga kapatid. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. Amen? At ito po ay magiging kasama natin magpakailanman ang Spirit ng ating Panginoon. At sa Hebrew chapter 2 verse 18, at ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Amen po ba? Ang ating Panginoon man, mga kapatid, ay pwede o maaari tayong tulungan sa ating mga tukso sapagkat ang ating Panginoon man ay tinukso at nagdusa din po ang ating Panginoon. Amen po ba? Okay, so Lucas chapter 2 verse 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo, mga kapatid. Ang Spirit ng ating Panginoon ang siyang kasama natin hanggang sa katapusan, mga kapatid, ng mundo, mga kapatid. Amen? Okay, so God, in every aspects of His being, is full of comfort, strength, and help, mga kapatid. At naaalala ko, mga kapatid, nung mga nakaraang linggo, mga kapatid, nung tayo po ay nakaranas ng bagyong si Ulysses, mga kapatid, ang dami pong nahirapan, ang daming nalungkot, mga kapatid. Amen po ba? At ang daming nangangailangan ng tulong. Amen. Pero ang sabi nga, mga kapatid, in every aspects sa buhay natin, mga kapatid, ang comfort ng ating Panginoon ay full. Amen. Full ang comfort, full ang strength, at full ang help, mga kapatid. Amen? Kaya nandun ang strength, ang lakas ng ating Panginoon, andun ang tulong ng ating Panginoon, andun ang kaaliwan ng ating Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At nakita natin yon, mga kapatid, na although naghirap, mga kapatid, although nalubog ang bahay, nawala ang bahay, mga kapatid, pero ang dami naman, mga kapatid, tumutulong sa bawat tao na nangangailangan, mga kapatid. Amen? So God's comfort can be given and received through others, mga kapatid. Saan nakukuha ang comfort ng God? Ang God ba ay pwedeng bumaba o bababa ba siya dito sa lupa para iparamdam niya ang kanyang kaaliwan sa atin, mga kapatid? Ito po, mga kapatid, ay nare-receive at tinatanggap po nating lahat na nangangailangan, mga kapatid. Si Pablo, mga kapatid, ay nakaranas ng personal suffering. Pero meron din siyang kaaliwan mula sa ating Panginoon. Although na meron siyang suffering, pero may kaaliwan po na bigay ang ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 1 verse 5 to 7. Sapagkat kung gaano karami ang paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Amen. Kung gaano daw kadami yung paghihirap na kanilang nararanasan, ganun din naman karami ang kanilang kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Sa verse 6, mga kapatid, ng 2 Corinthians chapter 1, kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin, mga kapatid. Yun ang sabi ni Pablo, mga kapatid. Amen. So, tayo, mga kapatid, kapag tayo naaaliw na nila Pablo ng salita ng ating Panginoon, kayo may naaaliw rin at lumalakas. Lumalakas ang bawat isa sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon.
Kaya natitiis natin ang mga kahirapan, ang mga tiisin natin sa buhay dahil po mga kapatid sa salita ng ating Diyos na buhay. Amen. At sabi po sa verse 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, sabi ni Pablo, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. So kung nahirapan sila at inaliw sila ng ating Panginoon, ganun din tayo sa kasalukuyan, nahihirapan tayo, pero nandyan ang kaaliwan ng ating Panginoon available sa bawat isa sa atin mga kapatid, sa bawat aspeto ng buhay natin. Kasama natin ang ating Panginoon, inaaliw tayo mga kapatid. Amen po ba? Kaya minsan parang nanghihina na tayo pero kinaumagahan, pagising natin, andun uli ang kalakasan at pinalalakas tayo ng ating Panginoon dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kalakasan. Amen. Praise the Lord. So, the suffering of Christ abound, mga kapatid, ay sumasagana. Kumbaga, ito ay sagana sa ating lahat. Ang suffering, ulitin ko po, ang suffering ng ating Panginoong Jesus na naranasan, ay nararanasan din natin, mga kapatid. Kumbaga, nakikihati lang tayo sa kahirapan o sa hirap na naranasan ng ating Panginoon. Amen? Okay. So, Paul had a life filled with suffering. So, si Pablo, mga kapatid, ay punong-puno ng suffering. At dito nga po, mga kapatid, dinescribe po niya dito sa mga susunod na verse, mga kapatid, ang kanyang kahirapan, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Hinagupit ng napakaraming beses. At madalas na nabibingit sa kamatayan. Yan ang buhay ni Pablo. Yan ang kahirapan na naranasan ni Pablo, mga kapatid, bilang lingkod, bilang apostoles ng ating Panginoong Hesus. At sa verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Imagine, mga kapatid, 5 beses akong tumanggap, sabi ni Pablo, 39 na hagupit. 39. Ayan. Nahagupit mula sa mga Hudyo. At sa verse 25, 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. Hindi lang sa mga Hudyo, pati sa mga Romano, mga kapatid, nakaranas siya ng mga hagupit. At minsan pinagbabato, 3 beses kung naranasang nawasak ang barkong aking sinasakyan. Hindi lamang siya binato, mga kapatid, hinagupit, kundi yung barko na kanyang sinasakyan, ito po ay nasira, mga kapatid, at buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Yan po, mga kapatid, yan ay apostoles ng ating Panginoon, pero pinaranas sa kanya ng Panginoon o napaintulot siya sa ganong kahirapan, mga kapatid. Amen. Ngunit sa kabila ng mga kahirapan na ito, patuloy pa rin niyang minahal ang ating Panginoon. At nawa ganun din tayo, mga kapatid, na kahit na tayo po ay nakaranas ng kahirapan, nakaranas na malubog ang ating mga tahanan, mawala ang ating mga tahanan, ang mahal sa buhay na wala, mga kapatid, patuloy pa rin nating mahalin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Okay, sa verse 26, sa malimit kong paglalakbay. Sa paglalakbay daw po ni Pablo,
Nalagay ako sa iba't ibang panganib. Ayon, andon ang panganib sa kanyang paglalakbay. Sa mga ilog, sa pagdaan niya sa ilog. Sa mga tulisan, ayan. Meron din siyang naranasan sa ilog, sa tulisan, at sa kanyang mga kababayan. At sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, at sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid, hindi totoong mga kapatiran, mga kapatid. Amen. Naranasan niya ito, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lahat, mga kapatid, o hindi kahit na sabihin natin na tayo ay mananampalataya, anak ng Diyos, ay hindi tayo makaranas ng paghihirap. Dahil si Apostol Pablo, mga kapatid, ay naranasan niya lahat yan. Naranasan niyang maghirap. Naranasan niya, mga kapatid, ang manganib ang kanyang buhay. Pero hindi po siya huminto sa kanyang pananampalataya at pangangaral ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen? Okay, sa verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap. Ayan. Labis na hirap, naranasan daw po ni Pablo. At pagod. Sinong napagod dito sa kalilinis ng kanilang mga tahanan? Alam ko maraming napagod. Malimit na pagpupuyat. Ayan. Matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin. Ngunit wala man lamang balabal. So lahat yan, mga kapatid, na sinasabi ni Pablo ay naranasan niya. At ito po, mga kapatid, ay talagang trinisure niya sa kanyang buhay at ipinakita niya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pangangaral bilang anak ng Diyos, bilang mga manggagawa ng Panginoon. Hindi ito pwedeng dito huminto ang kanyang pananampalataya bagkus patuloy siyang nangaral ng kanyang ng salita ng ating Panginoon, ng gospel ng ating Lord. Amen? Okay, verse 28. Bukod sa lahat ng mga ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Hindi lang daw po yon ang kanyang naranasan, ang paghihirap na yon, pati yung problema ng mga church, mga kapatid, ay dala-dala rin niya, mga kapatid, pinapasan din niya. Naalala ko ang ating mahal na bishop, mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan ay marami pa rin siyang pasanin ng mga iglesia ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, yun po, mga kapatid, yan ang sinasabi ni Pablo at ipinapaalam sa atin na hindi lamang tayo ang nahihirapan, hindi lang tayo, mga kapatid, ang nawalan, hindi lang tayo ang nalubugan, nagutom, nauhaw, mga kapatid, kundi sila Pablo man, mga kapatid, bilang mga apostoles ng ating Panginoon, ay naranasan din ito, mga kapatid. Amen? Okay, so our consolation or yung kaaliwan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon ay nandyan. Amen. Na kahit na maraming paghihirap, andyan pa rin ang ating kaaliwan, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 15 to 16, Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil na siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, or pakialamero. Amen. Huwag daw po tayo sana, nawa, huwag tayong magdusa dahil sa may mga ginawa tayong pagkakamali. Maganda na magdusa tayo yung wala tayong ginagawang pagkakamali. Lalo na tayo po ay mga Kristiyano, mga kapatid. Amen po ba? Yun ang nais ni Pablo o sinasabi nila Pablo, mga kapatid, na kung tayo man ay nagdudusa, dapat hindi tayo nagkakamali, mga kapatid, o wala tayo doon sa tayo ay mamamatay tao, magnanakaw, o salarin, o pakialamero. Hindi dapat na tayo ay nai-involve sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Amen? Sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan
ni Kristo. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, kung tayo man ay nagdudusa sa kasalukuyan, mga kapatid, nakakarinig tayo ng iba't ibang klaseng salita, nakakaranas tayo ng mga persecution, ng mga paghihirap, mga kapatid, huwag mong ikahiya yan. Amen? Dahil tayo, mga kapatid, ay mga anak ng Diyos at sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Sa John chapter 6 verse 33, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Amen? So walang iba mga kapatid na bumaba sa langit mga kapatid o ang tinapay na bumaba na galing sa langit ay nagbibigay buhay ang ating Panginoong Jesus. Amen? So Jesus also suffered, therefore, He is fully qualified to comfort us in our time of trial, mga kapatid. So ang ating Panginoong Jesus ay nag-suffered, mga kapatid. Amen? So, ganun pa man, sa kabila ng kanyang paghihirap, mga kapatid, ay siya po, mga kapatid, ay qualified na mag-comfort sa atin dahil ito'y pinagdaanan na po niya, mga kapatid. Amen? Kaya mapalad po tayo kapag tayo ay nakakaranas ng pagkaaliw sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Alam ko maraming inaliw ang ating Panginoong Jesus noon, ngayon, at magpakailanman, nararanasan natin ang kaaliwan mula sa ating Amen? Okay, Hebrew chapter 2 verse 18. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. So ang tutulong sa atin kapag tayo ay tinutokso at kapag tayo ay nagdusa, mga kapatid, ay walang iba kundi yung nakaranas na niya noon at napagtagumpayan niya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So we know that as you are partakers of the sufferings, so also you will partake of the consolation. So kung tayo mga kapatid ay nagiging partakers ng sufferings, ganon din partakers din tayo ng consolation or kaaliwan, mga kapatid. Amen? Kung merong sufferings, meron din pag-aliw ang ating Panginoon sa atin. Huwag kayong mag-alala. Okay, Gawa chapter 14 verse 22. Pinalalakas nila ang loob ng mga alagad at pinapayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. So bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, ano po ang daranasin natin? Mga kapighatian, iba't ibang klase ng kapighatian. So tanggapin lang natin ito, tiisin lang natin mga kapatid, at i-claim natin na talagang kasama natin, kapiling natin ang Panginoon sa kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid. 1 Thessalonica chapter 3 verse 3, unang Thessalonica 3:3, upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa pag-uusig. Ayan, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So, minsan mga kapatid, naaasar tayo, nagagalit tayo doon sa mga umuusig sa atin, mga kapatid. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So, ibig sabihin, ang hindi pwede na natanggihan natin ang pag-uusig, mga kapatid, dahil ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Okay, Pilipos chapter 1 verse 29. Dahil sa pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. So, hindi lang puro sarap, mga kapatid, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, kundi ang magtiis din naman, alang-alang po sa ating Panginoong Jesus. Amen.
So yan, may mga tiisin talaga tayo. Kaya magpakatatag at magpakatapang tayong harapin kung ano man ang mga nararanasan natin. Romans chapter 5 verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen. So, ano daw po mga kapatid, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang tinitiis natin dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen? Okay, so nevertheless, we are also promised consolation in the midst of trouble. Amen? Or in the midst of sufferings. So, meron tayong kaaliwan sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga dinaranas nating mga pagsubok, mga kapatid, meron tayong kaaliwang pangako ang ating Panginoon. Amen? So, dito mga kapatid, ang mga trouble na nararanasan ni Pablo ay nakaka-desperate, mga kapatid. Amen. Pero hindi po siya huminto, mga kapatid, sa kanyang pangangaral sa salita ng ating Panginoon. At nawa, ganun din tayo, mga kapatid. Patuloy pa rin tayo magpagamit kahit na anong naging sitwasyon natin at magiging sitwasyon pa. 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 11. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapigatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pa't akala namin ay mamamatay na kami. Amen. Sabi ni Pablo, akala daw nila mamamatay na sila sa mga dinanas nila sa Asia. Mga kapatid, verse 9. Para kaming hinahatulan ng kamatayan. Subalit, nangyari iyon upang wag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. Amen? So, naganap daw yung kahirapan na yon, naganap yung halos mamatay na sila, mga kapatid, para hindi sila magmalaki sa ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi tayo umasa sa ating karunungan, sa ating katalinuhan, sa ating lakas, mga kapatid, kundi umasa tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa ating Panginoon. Amen? Okay, verse 10, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas kami, umaasa pa rin na patuloy niya kaming ililigtas. Kung iniligtas ng Panginoon sila Pablo hanggang sa kasalukuyan at sa darating na panahon, ililigtas din tayo ng ating Panginoon. Amen? Okay, verse 11, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon, maraming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Amen. Alam niyo, mga kapatid, kahit nasabihin natin nung panahon na tayo ay binaha, mga kapatid, at nakikita na lamang yung bubong, yung iba na wala, na wash out, mga kapatid, at basang-basa ang loob ng ating mga tahanan, marami po ang nananalangin. Yung mga hindi kasama doon ay nananalangin sa kaligtasan ng bawat isa. At yung mga nandoon din ay nananalangin din, mga kapatid. At hindi lang yan, maraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa pananalangin. Maraming nananalangin at maraming tumulong, mga kapatid, sa mga nasalanta ng bagyo, mga kapatid, at maraming nagpasalamat sa Diyos dahil sa natanggap nilang biyaya mula sa kanilang kapwa na nagpagamit din sa ating Panginoon. Yun po ang kabutihan ng ating Panginoon. Yun po ang kaaliwan na gawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, kapag nakakakita kami ng iba't ibang sasakyan na punong-puno ng mga operation tulong, damit, bigas, at kung ano-ano pa, mga kapatid, sabi ko talagang
Grabe, bumabaha yung tulong dito po sa atin mga kapatid. Hindi lamang naman dito sa atin, sa iba't ibang lugar ay talagang bumabaha ang tulong. Dahil po mga kapatid sa mga pananalangin ng bawat isa mga kapatid, at ito na ang sinasabi ng Panginoon na kung merong kapigatian, meron din kaaliwan sa gitna ng kapigatian. Amen? Yan ang tulong ng ating Panginoon. So, dito dinipensahan ni Pablo, mga kapatid, ang kanyang ministry. Ano po ang sabi po niya dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 12 to 14? Ito ang aming ipinagmamalaki at pinatutunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit, nagawa namin ito sa kagandang loob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao. Okay, sa verse 13, okay, verse 13, ang isinulat namin sa inyo ay iyon lamang. Kaya ninyo basahin, unawain, gayon pa man hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan. At sa verse 14, ngunit umaasa akong maunawaan din ninyo kami upang sa araw ng ating Panginoong Hesus ay may pagmalaki ninyo kami kami kung paanong maipagmamalaki namin kayo. So, yun po, mga kapatid, gaano katapat sila Pablo? Matapat po sila sa kanilang ministry, sa kabila ng lahat na paghihirap nila, sa kabila ng mga persecution sa kanila, pero matapat pa rin po sila Pablo na gumagawa para sa ating Panginoon. Amen? Okay, so, Paul considers the accusation that he is unreliable and can't be trusted. Yung mga akusasyon sa kanila Pablo, mga kapatid, ay hindi ito totoo at hindi mapagkakatiwalaan. Sabi ni Pablo, mga kapatid, bakit? 2 Corinthians chapter 15, chapter 1, verse 15 to 17. Dahil sa natitiyak ko ito, binala kong pumunta muna dyan upang 2 ulit kayong pagpalain. Amen. Okay, verse 16, binala kong dalawin muna kayo dyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. So, yun po mga kapatid. Sa verse 17, ako ba'y nagdadalawang isip nang balikan ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo, pagkatapos ay hindi naman pala? Amen? So, sa ating Panginoon, mga kapatid, pag oo, oo. At sa mga pangako ng Diyos, ang Diyos, mga kapatid, na nangangako sa atin ay totoo. Amen. So, Paul denies the accusation made against him. So, dininay niya, mga kapatid, ang mga accusation sa kanya, mga kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos ay matapat. Faithful ang ating Panginoon. Amen po ba? So, Paul can say, as God is faithful, so we are faithful in what we said to you. So, ganun din, kung ang ating Panginoon ay naging matapat, dapat maging matapat din tayo, mga kapatid. Amen? Okay. So, dito po, mga kapatid, makikita natin kung ano ang integridad ni Pablo, mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon, tagapagsalita ng gospel ng ating God, kung gaano siya ka-truthful, gaano siya ka-faithful, mga kapatid, talagang makikita natin ito kay Pablo. Sa kabila ng kanyang mga naranasang paghihirap, naranasang trial sa kanyang buhay, but siya po ay naging totoo at naging matapat
sa ating Panginoon. So, Paul knew their accusation were wrong based on spiritual reasons. So, ayon sa spiritual na mga rason, mga kapatid, ang accusation para kay Pablo ay hindi katotohanan. 2 Corinthians chapter 1 verse 19 to 22. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang oo. Amen. Oo ang sagot ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako. Hindi ito nababali, mga kapatid, katulad ng ating mga salita. Ngayon, oo, bukas, hindi. Sa verse 20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen. Amen. Sa pamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa verse 21, ang Diyos ay nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin at sa ating lahat, mga kapatid. Okay, verse 22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So, may tatak sila Pablo, mga kapatid. Amen. At sa ating mga binabasa sa ating Panginoon, alam natin ang pangako ng ating Diyos ay hindi po nagiging hindi, kundi itong lahat ng pangako ng Diyos ay oo, mga kapatid. Amen? So, makikita natin, mga kapatid, ayon sa mga personal reasons ng mga nag-aakusa kay Pablo, lahat ng pag-aakusa nila kay Pablo ay mali. 2 Corinthians chapter 1 verse 23 to 24. Saksi ko ang Diyos, alam niya ang laman ng aking puso. Hindi mo na ako pupunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Sabi ni Pablo, mga kapatid. So 24, hindi sa nais naming pangunahan kayo sapagkat alam naming sinikap ninyong maging matatag sa pananampalataya, nais naming tumulong upang maging maligaya kayo. Amen? So, dito mga kapatid, makikita natin kung anong tulong ng ating Panginoon sa atin din. Yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon, yung pagbibigay ng mga ayuda sa iba't ibang pamamaraan, mga kapatid. Sa atin, meron tayong ayuda na nakukuha galing sa gobyerno, galing sa mga private na namimigay. Meron din galing sa church, mga kapatid. At dito makikita natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating pag-aliw, mga kapatid. At ginamit po ang iba't ibang klase ng tao para tayong lahat ay pagpalain, mga kapatid. Para tayong lahat ay makabangon sa ating naging sitwasyon. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Pero paano nga ba natin ito makukuha ang kaaliwan ng ating Panginoon, ang comfort ng ating Panginoon? Kailangan, mga kapatid, maniwala tayo sa gospel ng Lord. Ano ang gospel, mga kapatid? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nilibing, at si Kristo'y muling nabuhay. Amen. 1 Corinthians 15, verse 1 to 4, mga kapatid. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By the gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures, that He was buried, and He was raised on the third day,
according to the scriptures. So siya mga kapatid ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kailangan paniwalaan natin ito. At ito po ay dapat na maganap din sa buhay natin, mga kapatid, na kailangan natin sundin. Paano natin susundin, mga kapatid? Ang kamatayan ni Kristo, ang paglilibing kay Kristo, at ang kanyang muling pagkabuhay. Kailangan, mga kapatid, tayo po ay mag-repent sa ating mga kasalanan. Kailangan tayo magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kailangan natin tanggapin ang gift ng Holy Spirit. Acts 2:38, Peter said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So yan po mga kapatid, kailangan natin paniwalaan ang gospel ng Lord, kailangan po natin i-obey ang gospel ng ating Panginoon, at makukuha po natin mga kapatid ang comfort ng ating Panginoon. Amen po ba? So salamat po sa ating Panginoon, at alam ko na tayo po mga kapatid ay hindi po pinapabayaan ng ating Panginoon, at palagi tayong sinasamahan at ginaganap po mga kapatid kung ano ang kanyang mga pangako sa atin. Ginagawa po ito ng ating Diyos na buhay. Amen? Okay, so hanggang doon na lamang po mga kapatid, at nawa meron po tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayong gabing ito mga kapatid, at nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa bawat anggulo ng ating buhay mga kapatid. At muli, maraming salamat po sa inyong mga ikapu at handog na ipinadadala nyo po sa church. Maraming salamat po, at malaking tulong po ito sa Church of God mga kapatid. Amen? At ganun din po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginamit ng ating Panginoon na tumulong po sa ating mga kapatid na mga nasalanta ng bagyo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil napakarami po ninyo na nagbigay ng tulong po sa church na ito, mga kapatid, at sa mga kapatiran po natin, at sa iba pang mga hindi naman, mga kapatid, na sinisharean din po natin. Maraming salamat po, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. At ganun din po, maraming salamat din po sa ating mahal na bishop, sa kanyang buong pamilya, sa main church, mga kapatid, na nagpaabot din ng kanilang tulong para sa bawat kapatiran, mga kapatid, na nasalanta ng bagyo. Maraming salamat po, Bishop, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat. Maraming salamat po sa lahat, mga kapatid. Salamat po, at God bless you all. Sumayin niyo po, mga kapatid, ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Iyuko po natin ang ating ulo, ipikit po natin ang ating mata. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, na kami po ay patuloy na sinamahan mo at ginagabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat po sa kaaliwan, sa comfort, Panginoon God. Maraming salamat po din, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy na pag-supply mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat din po, Panginoon God. Hallelujah. At patuloy na pinalalakas mo ang bawat isa, Panginoon, O God. Sa mga may mga karamdaman, patuloy mo silang paggalingin, patatagin at palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Kiniklaim po namin ang kagalingan, ang total healing sa lahat ng may mga karamdaman in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' name. At sa lahat ng mga nanghihina at napapagal, Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay, magpalakasin mo sila at patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Makalaban kami hanggang sa dulo, sa huli ng aming buhay dito sa sanlibutan ito, Panginoon. Na ikaw palagi ang aming
ang aming itataas sa aming buhay. Ikaw palagi ang aming pupurihin at sa iyo kami aasa, Panginoon, O Lord. Maraming salamat po at patuloy na tulungan mo po ang aming mga kapatiran, ang lahat ng mga kapatiran mula main church hanggang sa lahat ng mga satellite churches, ang mga manggagawa mo, ang mga miyembro ng church, ang mga pastors, Panginoon, O God. Patuloy mo kaming tulungan, samahan mo kami, Panginoon, sa pangangaral ng salita mo, O Diyos. Hallelujah. At patuloy na gabayan mo po, Panginoon, O God, ang pagsisend namin ng mga link, Panginoon, O God, at palaguin mo ang salita mo sa kanilang mga puso, Panginoon, O Diyos. Tulungan mo din ang aming mga kapatiran, ang aming mga kaanak, ang aming mga kakilala, ang aming mga kaibigan, Panginoon, O God. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon, tanggapin kanila bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo kaming palakasin at patatagin sa aming pananampalataya. Thank you, Lord. Hallelujah. Ikaw na po ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan. At ang lahat ng ito, Panginoon, O God, ay aming samo at dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. God bless you all.